New Testament, Pinoy version. Acts ng mga Apostles. Introduction. Ang Acts ng mga Apostles ay sinulat kasunod ng Gospel ni Luke. Goal ng librong ito ang ikwento kung paano pina-reach ng mga unang disciples si Jesus ang magandang balita tungkol sa kanya sa tulong ng Holy Spirit. Sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at sa lahat ng lugar sa mundo. Mababasa sa librong ito ang tungkol sa Christian movement na nagsimula sa mga Jews hanggang sa naging isang paniniwala na kumalat sa buong mundo. Pinakita ng sumulat ng librong ito na ang paniniwalang ito ay hindi pampulitikang banta o pagrerebelde laban sa Roman Empire. Instead, ang paniniwalang ito kay Jesus Christ ay ang totoong katuparan ng relihiyon ng mga Diyos. May 3 parts ang Acts. Pinapakita dito kung paano patuloy na lumaganap ang pagpipreach ng magandang balita tungkol kay Jesus at kung paano na natatag ang church. Una, ang simula ng Christian movement sa Jerusalem after ng pag-akyat ni Jesus Christ sa langit. Pangalawa, ang pagkalat ng magandang balita sa Palestine. At pangatlo, ang patuloy na pagkalat ng magandang balita sa mga lugar sa Mediterranean hanggang sa Rome. Isa sa mga binigyang diin ng Acts ay ang pagpapakita ng mga gawa ng Holy Spirit na bumaba ng may kapangyarihan sa mga naniniwala kay Christ sa Jerusalem noong araw ng Pentecost. Patuloy na ginaid at pinalakas ng Holy Spirit ang church at ang mga leaders nito sa mga sumunod pang pangyayari na nakasulat sa librong ito. Na-summarize ng ilang mga sermon na nasulat dito ang mensahe ng buhay ni Christ. Pinakita sa mga pangyayari sa Acts ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa mga buhay ng mga naniniwala kay Christ at sa samahan ng buong church. Chapter 1. Dear Theophilus, sinulat ko sa unang book ang lahat ng simulang ituro at gawin ni Jesus, hanggang sa araw na inakyat siya sa langit. Bago siya inakyat, binigyan niya ng utos ang mga pinili niyang mga apostles sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa loob ng 40 days after maghirap at mamatay si Jesus, nagpakita siya sa mga apostles sa iba't ibang paraan at pinatunayan niyang nabuhay talaga siya mula sa kamatayan. Nung time na yun, nagturo siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Nung magkakasama sila, nagbilin si Jesus sa kanila. Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo yung pangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbaptize si John gamit ang tubig, pero sa mga susunod na araw, mababaptize kayo ng Holy Spirit. Inakyat si Jesus sa langit. Nang magkakasama ang mga apostles at si Jesus, nagtanong sila, Lord, ibabalik niyo na po ba ngayon ang kaharian sa Israel? Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo na kailangan pang malaman ang mga bagay na ang Ama lang ang nagde-decide. Pero, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. Magiging witness ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at sa lahat ng lugar sa mundo. Pagkasabi niya nito, inakyat siya sa langit. Nakatingin sa kanya ang mga disciples hanggang sa natakpan siya ng ulap. Nakatingin pa ang mga disciples sa langit habang umaalis siya. Biglang may lumitaw sa tabi nila na 2 lalaking nakaputi. Sabi nila, mga taga-Galilee, bakit kayo nakatayo dyan at nakatingin sa langit? Kung paano nyo nakita si Jesus na inakyat sa langit, ganyan nyo din siya makikita pagbalik niya. Ang kapalit ni Judas. Bumalik ang mga apostles sa city ng Jerusalem, galing Mount of Olives. Halos 1 kilometer ang layo nito sa Jerusalem. Pagpasok nila sa city, umakyat sila sa kwarto nila kung saan sila nag-i-stay. Nandun sina Peter, John, James at Andrew, sina Philip at Tomas, sina Bartolomeo at Mateo, sina James na anak ni Alphaeus, Simon na makabayan at si Judas na anak ni James. Madalas silang nagpipray ng sama-sama. Kasama nila ang ilang mga babae at si Mary na nanay ni Jesus, pati yung mga kapatid ni Jesus. After ng ilang araw, nagkaroon ng meeting ang mga disciples
mga nasa 120 silang lahat. Tumayo si Peter sa gitna at nagsalita, "Mga kaibigan, kailangang matupad ang sinasabi sa Scriptures, yung sinabi ni David sa tulong ng Holy Spirit tungkol kay Judas na nag-guide sa mga umaresto kay Jesus. Kasama natin si Judas dati at pinili din siya para magkaroon ng parte sa pagsaserve namin. Gamit ang perang nakuha niya sa pagtatraydor, bumili ang taong ito ng lupa. Bumagsak siya doon, una ang ulo, tapos pumutok ang tiyan niya, at nagkalat ang mga laman loob niya. Nabalitaan ito ng mga taong nakatira sa Jerusalem, kaya tinawag nila ang lugar na yon na Akaldama, ibig sabihin, Field of Blood. Nakasulat sa Psalms, ang bahay niya ay layuan ng iba, at huwag niyong hayaang dito ay may tumira. Sinasabi din, ibigay sa iba ang trabaho niya, kaya kailangan namin ng isang tao na sasama sa amin sa pagsasabing totoong muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Dapat isa siya sa mga kasama-sama namin sa buong panahon na nakasama naming nagmi-mission ang Panginoong Hesus. Simula nung nag-preach si John tungkol sa baptism hanggang sa araw na inakyat si Jesus sa langit. Nagsuggest sila ng dalawang lalaki, si Joseph na tinatawag na Barsabas na kilala rin sa pangalang Justus, at si Matyas naman yung isa. Nagpray sila, "Lord, alam niyo po ang nasa puso ng lahat ng tao. Pakita niyo po sa amin kung sino sa dalawang ito ang pinili mo para maging apostles na kapalit ni Judas na pumunta sa lugar kung saan niya deserve mapunta." Nagpalabunutan sila at si Matyas ang napili kasama sa grupo ng 11 apostles.